Sipping at her hot cup of coffee, lumabas si Rhea mula sa isang cafe malapit sa MMG. Nasa dressing room siya at kasalukuyang binabantayan ng artist na humahawa kay Audrey. May tiwala naman siya sa mga ito dahil kilala ng mga ito si Hill at ang lola nito. Ang tanging inaalala niya ay baka kung ano nang ginawa ng mga ito sa inosenteng bata. Baka pagbalik niya ay nasa pictorial na si Hill at kinukuhanan na ng litrato ng photographer. Knowing Hill, hindi malayong maging isang sikat din itong modelo dahil sa ipinapakita nitong talento sa harap ng camera. Pabalik na siya ng MMG nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya mula sa bulsa. Tumigil siya sa paglalakad at kinuha iyon. "You've got a message from Madam Catalina." "Galing kay Madam? Ano kayo sasabihin ni..." Napabuga siya ng kape nang mabasa ang message. Natatarantang bumalik siya sa MMG nang makasalubong si Jackson na pababa lang sa sasakyan. "Rhea?" Pagkilala nito sa babae. "Katatapos ko lang magatid ng mga gamit sa Baladeras. Nasaan na si Hill? Bakit hindi mo Shit! Aray ko!" Maras na daing ni Jackson ang mabilis na iabot sa kanya ng babae ang mainit na kape na nagkanda tapon-tapon na sa pagmamadali nito. Hindi na siya dito sinagot pa at mabilis na tumakbo papasok sa likurang pinto na bahagi ng building. Sapo-sapo naman ni Jackson ang kaliwang kamay na paso habang hawak ang mainit na kape. Sunundan niya ng tingin ang papalayong tumatakbong figura ng babae. May sira ba sa ulo iyon at parang tinatakasan si kamatayan? Tiningnan niya ang hawak na cup ng kape. May bahid pa ito ng lipstick sa rim ng paper cup. Wala sa sariling uminom siya doon kung nasaan ang bahagi ng may manchang lipstick. "Roy!" Muli niyang daing ng dila naman niya ang mapaso. May sumpa ba ang babaeng iyon pati sa kape pinagdadamot? Mabilis na tumatakbo si Rhea sa pasilyo. Sa likod pa kasi ng MMG nakatayo ang favorite coffee shop niya kaya kailangan niya pang umikot bago makarating sa mismong bukana ng building. Nang may madaan ng water dispenser ay agad siyang tumigil at uminom mula roon. "Girl, are you working here at MMG?" Tanong ng isang babae nang mapadaan sa kanya. "You look so haggard." Sabat pa na isa nitong kasama bago siya tuluyang nilisan. Umayo siya ng pagkakatayo tinuwakan ang nanlalagkit niyang pisngi. Hindi siya pwedeng magbukang haggard lalo na at malalaking tao ang kakaharapin niya. Tiyak na mapapahiya ang agency kung isang gaya niya ang haharap sa mga ito. Agad siyang humanap ng comfort room at pumasok. Tanging siya lamang ang tao sa loob. Tinignan niya ang refleksyon sa salamin. Oily face, messy hair, and button polo. Goodness, mukha siyang narip ng tikbalang. Wala siyang dalang kahit na ano na maaaring niyang ipang-ayos sa sarili. Natatarantang naghanap siya na maaaring magamit sa sarili. She found wipes na nakalagay sa gilid ng sink at 2 hairpins na napulot niya lang. Okay. Calm down, Rhea." She wipes her oily face using the wet wipes at winiskwisikan ng tubig ang mukha to look fresh. Using the 2 pins she found, she combs her hair using her bare hands and make a bun atop of it. Inayos din niya ang pagkakabotones ng suot na polo. Bago umalis ay muli niyang tiningnan ang refleksyon sa salamin. Tao pa ba ako? Dahil ko pang vampira sa putla. Kinagat-kagat niya ang labi upang kahit papaano ipumula iyon. Agad niyang nilisan ang comfort room at nagmamadaling nagtungo sa elevator. She presses the button and wait. Muli niyang binalingan ang cellphone na hawak at muling binasa ang mensahe mula kay Catalina. "Mr. and Mrs. Sandoval are on their way to there. Hope you schedule time for them to talk to Audrey. This is an important matter, Rhea." Nang magbukas ang bagon ay agad siya lumabas at tinungo ang bukana ng MMG. Sakto naman ang pagdating ng hinihintay niyang mag-asawa. Aliana Sandoval on her mid-50s, still looking so beautiful and elegant. There is her comforting aura na nanaisin mo ring mapalibutan. As well as Rafael Sandoval, still looking so handsome and masculine. Ang napatangang si Rhea inatauhan ng makitang papalapit na mag-asawa sa kinaroroonan niya. Welcome to MMG, Mr. and Mrs. Sandoval. I'm Rhea, Mrs. Audrey Atienza Fuentes, manager. Pakilala niya sa sarili at naglahad ng kamay. Malugod naman tinanggap ni Mrs. Sandoval ang kamay niya. Nice to meet you, Rhea. I'm Aliana, and this is my husband, Rafael. You sure you want to continue your shoot? We can talk to Mr. Tackleson to make it tomorrow. Nag-aalalang tanong ni Winston sa babae. I'm okay now, Winston. Maraming salamat sa tulong mo. Ani Audrey habang binabaybay nila ang hallway patungo sa set.
I'm really sorry of what I acted these past days. Masyado akong naging... Ano ka ba? Ako nga dapat na humihingi ng tawad sa'yo eh. I hurt the most precious star I've ever met na walang ginawa kundi ang tulungan ako. Tumigil siya at hinarap ito. Ang dami ko nang utang sa'yo tapos ang isusukli ko lang ay ang ikasasakit mo pa. Ako na ata ang pinakawalang kwenta kaibigan. Naluluhan niyang sabi. Don't say that, Audrey. You heard Rhea? Wala kaming hinihinging kapalit mula sa iyo. I now understand that we cannot be together because we are not really for each other. You can't love me back the way I do. He sadly smiled at her. Winston, you're the best of friends I've ever had. I hope I can help you to swallow the wound I did to you. Nakayukong wika ni Audrey. I'll be okay, Audrey. He lifted her chin up to him. I promise I will be okay. Marahan tumango si Audrey at tumitig sa asul nitong pares na mga mata. Promise me na walang magbabago sa atin dalawa. I promise. Now, go. Kanina pa sila naghihintay sa'yo. Tango nito sa mga crew na abalang nag-aayos sa set. Tumango si Audrey at nagpaalam sa lalaki. Winston, by just looking at her back, break his heart. Tila unti-unting nawawala sa kanya si Audrey, na parang buhangin na unti-unting nahuhulog sa kanyang mga kamay. Tumalikod na din siya at tinahak ang kasalungat na direksyon. You okay now? Tanong ni Director Gavin sa babae na makita ito. Yes, Director. Nakangiting saad ni Audrey. Well then. Ngiti sa kanya ng Director at sumenyas. Artist, please prepare a model. We're going to start in 20 minutes. Agad siyang nilapitan ng mga makeup artist at muling dinala sa dressing room. Mga ilang sandali at minuto lamang ay agad din natapos ang pagpeprepara. She's wearing a nude color of burgundy iman dress mixed with white color. May slit ito sa kanang bahagi kaya kitang-kita ang maputi at hulmado niyang kanang bias. Her soft and wavy hair has big curls at the lower part. She's also wearing a nude makeup to make it like a natural look. She's not wearing any accessories and just barefooted. She's like a goddess homebrewed by the god. The set is in its finest. Ani mula sa isang paraiso sa loob ng hardin ang ayos. Just like the Garden of Eden wrote in the Bible. So majestic, yet so grandeur. Time to start, Miss Fuentes. Ani na isang staff at ibinigay sa kanyang isang kopya ng script. She already read it and memorized her lines while she's preparing up. Pumasto na siya sa gitna ng set. You already knew what you're going to do, right? Tanong ng direktor, katabi ang isang monitor. Yes. We'll focus first in close-up parts. Just act like you're a fairy in the forest and move elegantly. Instruction ng direktor. Got it. Lights, camera, action! She gently moves her hand as if everything is in the air, like floating in a gravity. She moves like a leaf, gently swayed by the soft breeze. Rolling, rolling, cut! Now, I need you to hold the blackberries and eat it slowly while making an eye contact with the camera. Kinuha niya ang mga blackberries sa isang plato na iniabot sa kanya ng isang staff. She positioned herself and made an angle. Lights, camera, action! She bites one piece of the sweet blackberry and alluringly look at the camera. Tila nahihiwaga ang napatitig at napatigil ang lahat ng nasa paligid at tanging sa babae lamang nakatuon. Audrey was indeed a goddess. Natagpuan na lamang ng direktor ang sarili na nakatitig sa babae. Gayon din ang cameraman na nasa tabi nito at nakalimutan na ang tumatakbong kamerang inoopera nito. Cut! Ibinigay ni Audrey ang hawak na grapes sa isang staff. Agad naman lumapit ang makeup artist sa kanya upang i-retouch ang kanyang mukha. The wine please! Utos ng direktor sa isang staff upang ihanda ang ine-endorsong produkto. The crew started to fix the set for the second batch of the shoot. Nakalatag na ang mga telang gawa sa sutla, silk, at mga props. Nang makapag-retouch ay nilapitan sa Audrey ng isang crew at inabutan siya na isang baso ng wine. Hawak nito sa isang kamay isang bote ng wine at sinalinan siya nito. The sweet aroma of the wine played her nose as if it was tempting her to taste it. Tila pamilyar sa kanyang amoy na iyon at hindi niya lamang matukoy kung saan niya ba naamoy ang mabangong halimuyak na iyon.
Holding the wine glass, she circularly shakes it and smells the blackberries aroma. Napakapamilyar nito at may kung anong kiliti sa kanyang ilong ang naisamyuhin pa ito. Excuse me. Habol niya sa crew na nagbigay sa kanya ng alak. May you know the wine's name? Hinarap siya nito at tiningnan ang boteng hawak. Inikot nito ang botelya. Oh, it's Other's Devotion. Other's Devotion? Tumango ito at iniharap sa kanya. Hala sa bodega de Zero. Did he name this one? Kastigo niya sa sarili at tiningnan ang basong hawak. Okay, position! Sigaw ng direktor. Audrey, I want you to drink in the wine glass and then look at the camera and say, "The taste of August and victory." Tumango siya at ipinosesyon ang sarili. Okay, camera rolling. Action! She gently shakes the wine glass and drinks the wine. Nanonood ang linamnam sa kanyang lalamunan na tila nilalaro ang kanyang dila sa sarap na dala ng alak. I want to make it more special for the one who will taste it first. Sa hindi malamang dahilan, ay natagpuan na lamang ni Audrey ang sarili na malayang naglalandas sa mga luhas sa kanyang pisngi. Jake made this one. This was the wine Jake taken to her at their first date. God! Audrey, what happened? Tanong ng direktor sa kanya na makita ang paglandas na luhas sa kanyang pisngi. Agad siyang nilapitan ng mga makeup artist at inabutan ng tissue. Dust. Anya at marahang pinunasan ng tissue ang kanyang pisngi at mata. Naitampal na lamang ng direktor ang kamay sa noo. Nang muling makapag-retouch ay muling pumosisyon si Audrey. Okay, camera rolling. Take 2 of scene 5. Action! Like what the instructions said, she drinks the wine and stared at the camera. The taste of August and victory. She beguilingly said, "Cut!" They take every scene slowly dahil agad na nagagampanan ni Audrey ang kanyang role ng ganoong kadali. They take the rehearsal before the actual take at agad din nilang natapos ang buong scene na kailangan nilang kunan. Cut! Good take! Sigaw ng direktor nang matapos kunan ang pinakahuling eksena. Nagpalakpakan naman ng mga crew at staff. Hindi akalain ng lahat na matatapos sila na maaga dahil binigyan sila ng management ng 2 weeks upang tapusin ang pagtitake ng shooting. But in just 3 days ay natapos nila ang shoot ng walang hassle at pressure. Congratulations, Audrey! Lapit sa kanya ng direktor. We successfully did it. Now, we'll just edit the scenes and present the ad to the board. Thank you also, Direct Gavin. Your job really suits you. No doubt, all your projects are successful. Oh, you humble woman. Natatawang saad ng direktor. Audrey! Tawag sa kanya ng papalapit na si Rhea. Someone wants to talk to you. Pabulong nitong saad. Nagtatakang taning ni Audrey ang manager. Thank you for the day, Director Gavin. Pasasalamat niya sa direktor bago umalis. Agad siyang hinila ni Rhea palabas ng set. Hoy, ano ba? Hindi ba pwedeng magbihis muna ako ng desante? At saka sino ba yung kakausapin ko at parang alagaga ka? Hindi ba't sabi ni Mr. Tackleson na wala muna akong tatanggapin na kahit na anong schedule mula sa iba hanggat hindi natatapos ang project na ito? Sunod-sunod na tanong ni Audrey sa babae. Sandaling tumigil si Rhea at sinipat ang kabuuan niya. Okay na yan, mukha ka naman desente dyan. Anito at muli nagpatuloy sa paglalakad. Mahalagang tao ang gustong kumausap sa iyo. Alam na rin ito ni Mr. Tackleson dahil nakausap na namin siya kanina. Binuksan ito ang pinto. Sino ba sila? At parang inabalang i-entertain pa nita ba ang mga iyon? Audrey? Tila natuod sa Audrey sa kanyang kinatatayuan at nagangat ng tingin sa 2 tao naghihintay sa kanya. Aliana and Rafael Sandoval, standing few meters in front of her. Audrey? Is that you? Hindi makapaniwalang saad ng Donya at nilapitan ng babae. You're so beautiful. You've grown a very beautiful woman. How are you? Naluluhang saad na Donya Aliana. I'm fine, Mrs. Sandoval. Audrey. Niyakap ni Aliana ang dalaga. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Rhea sa 3 tao. Take your time.
please excuse me. Nito bago lumabas ng salida. Audrey. Yakap ng mahigpit na Aliana bago ito binitawan. Tinignan ni Audrey ang lalaki na kapamulsang nakatayo sa likod ng Donya. It's been a long time, Iha. Ano po gusto ninyong pag-usapan? Diretso niyang tanong. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Audrey. We are here to say the truth to you. Ani Aliana. Wala na po kayong dapat ipaliwanag sa akin. Naiintindihan ko naman po ang dahilan kung bakit ninyo nagawa ang bagay na iyon. Audrey, please listen to us. Mali ang inaakala mo. Masyado kaming naduwag na sabihin sa inyo ni Jake ang totoo. Tingin niyo po ba, mababalik pa ninyo ang nakaraan ko sasabihin niyo pang katotohanan? I know we can't. Ikaw saad ng Donya. But this can change everything you know and believe. At kung hindi man ito mabago ang desisyon mo, all we want is your forgiveness. Gagap ni Aliana sa kamay ni Audrey. Audrey, listen. Wika na Don Rafael. Inakay siya ng Donya na maupo sa isang sofa. The night at the party, we all know na kinausap ka namin ni Aliana upang sirain ang relasyon ni Jake at Erica. Mariin mo iyong tinanggihan at inaamin kong nangihinayang ako sa pagkakataong iyon. But believe us, Iha, wala kaming kinalaman sa nangyari sa inyo ng anak namin. We didn't hire someone to put drugs in your drinks. Hindi rin namin alam ang tungkol doon at hanggang sa Victor lamang ang nagsabi sa amin ng detalyeng iyon. Audrey, maski kami nagulat ng umagang iyon umatagpuan namin kayo. Wala kami nagawa dahil nagngangalit ang papa mo. We know Severino for years. Iba siya kumagalit lalo na kung alam niya ang dapat gawin. Higit pa lalo at kami ang nakaagrabyado sa inyo. Walang maapuhap na salita si Audrey at naguguluhan ng ipinagpalipat-lipat ang tingin sa mag-asawa. Audrey, believe us, please. Nagsusumamong saad ng Donya at naluluhang muling ginagap ang kanyang kamay. Bakit ngayon niyo lamang sinabi ito? Napakaduwag namin, Audrey. Natakot kami na baka hindi niyo ba alam kung anong nawala sa akin? Tuluyan naglandas ang mga luha sa pisngi ng babae. Audrey, we're really sorry. Hikbi ng Donya. Halos buong pagkatao ko nawasak. Buong mundo ko gumulo dahil sa kasinungalingang pinaniniwalaan ko at ni Jake. Tingin niyo ba mababalik ng sorry ang lahat? Oh, Audrey. Natahimik lamang si Rafael. Hirap. Sobrang hirap na dinanas ko noong mga panahong nag-iisa ako. Where is my husband that time? Nandun siya at nagpapakasasa sa babae niya. Hindi niya nagawang panagutan ng anak niya at nagpakasasa sa mga babaeng tinatamasa niya. My baby needs his father that time. My angel needed him pero nasan siya? Alam naming napakahirap na ibigay mo ang pagpapatawad na hinihingi namin. Saad nandun. Sobra-sobrang perwisyon dinulot namin sa inyo. Nawalan din kami kung ano man ang nawala sa iyo at pinagsasasihan namin yun. Nagpakaduwag kami sa responsibilidad na dapat namin panghawakan. A true son will always do what responsibilities he has. But what I have done? Sarili kong anak at apoy tananaydor ko dahil takot akong sakin mabunto ng lahat. Ang kanina pang luhang pinipigilan nito ay tuluyang nagupil ng sariling iwinika. Hindi na napigilan maglanda sa pisngi ng mga luha ng kinikilalang Don. I'm so irresponsible. Tsak ngayon ay nais na akong itakwil ng Ama sa langit. Napakawala kong kwentang ama. Rafael, don't say that. Ani ng Donya sa asawa. Nasabi niyo na po ba ang tungkol dito kay Jake? Hindi pa. Pero alam naming itatakwil niya kami bilang mga magulang. Sarili naming anak ay tinalikuran namin para sa sarili naming ambisyon. Tugon ng Donya. Audrey, please. For the last favor, help us to talk to our son. Gusto namin maayos ang gulong ginawa namin. Please forgive us, Audrey. Biglang lumuhod ang Don sa harap ni Audrey. Naitakip ni Audrey ang mga kamay sa bibig. Ang Donya ay patuloy sa pag-iyak sa kanyang tabi. Kung hindi man ngayon ay maaari sa pagdating ng tamang oras na maiintindihan mo ang lahat. Di minsan ay hindi ho ako nagtanim ng galit sa inyo. Dahil naniniwala akong para lamang sa ikabubuti ng anak ninyong ginawa niyo. I didn't question anything to you dahil magulang kayo. Pero ang sa akin, ay pinaniwala niyo kami sa kasinungalingan. We're really, really sorry.
Pinagsasisihan namin ang ginawa namin. Please, believe us. Ani ng Donya. Naitakip na lamang ni Audrey ang mga palad sa kanyang muka at humikbi. All those years ay naniwala sila sa katotohanan ng gawa-gawa lamang. Nasira ang minsan niyang pinangarap na pamilya and lost her most special someone. Stand up, Papa. Anya sa Don na magpahanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. No, Audrey. I deserve this. Napakarami kong nagawang kasalanan sa inyo. Please, Papa, stand up. Pasasaan pa ang pagtatanim ko na sama na luhob ko lahat ng iyo'y nakalipas na. Nag-angat ng tinginan doon sa kanya. Alam kong hindi na natin maibabalik ang nakaraan, but the important is you are sorry for what you did and finally realized all the things you have done and regretted. Oh, Audrey. Naluluhang saan nandun at niyakap ang babae. Nang makababa sa sasakyan ay agad na nilapitan si Jake ng mga reporters na nag-aabang sa labas ng CDZ. Cameras and mics are everywhere. Hinaharangan siya ng mga bodyguards patungo sa entrance. Mr. Sandoval, what is really happening in the Chapelato de Sandoval? Mr. Sandoval, are you the next chairman of CDZ Corporation? Is it true that your father is stepping down on his throne? Naisay wala siyang sinagot sa mga katanungan ng mga ito na halos isupalpal na sa kanyang muka ang mga recorder at mics. Nang tuluyang makapasok sa building ay sinalubong naman siya ng mga employee na may kanya-kanyang dala ng portfolio, folder at tab. Mr. Sandoval, Mr. Zhang wants to have a meeting with you this afternoon. Mr. Sandoval, the Montemayor's property wants to admit their shares to Bentino administration. Sir, some of our investors are now backing off. Maya, please, list all those reports. Utos niya sa sekretarya bago sumakay ng bagon. While riding the elevator, he adjusted his necktie and checked the time in his wristwatch. 1 oras lang ang biniyahe nila pabalik sa Texas at may konting jet lag pa siya. Gusto na lamang niya magpahinga ngunit... Jake, my friend! Masiglang bungad ni Victor nang magbukas ang bagon. Agad siya nitong nilapitan at pinulupot ang kamay sa kanyang braso. You're here! I miss you, Papa! Oh, dude, stop it! Tulak niya ditong palayo. You gay, get lost! Ngunit imbes na matinag ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayapos sa kanyang braso. I missed you, Papa! Kiniskis nito ang pisngi sa kanyang braso at mas nagpumilit pang magsumiksik sa kanya. Oh my God, their humor is true. Look! Bulong na isang employee sa kasamahan nito at itinuro ang direksyon ng 2 lalaki. They look so cute. They're gay? Hanggang sa makapasok ang 2 lalaki sa opisina ay sinisipat ng mga babaeng employee ang mga ito. You dimwit! Let me go! Pilas ni Jake kay Victor. Tumatawang na upo naman ito sa sofa. Uwas na uwas? Bakit? Nabawi mo na ba? Taas nito sa mga kilay at nanunuyang tumingin sa kanya. Kumuha si Jake ng canned beer at hinagisan si Victor ng isa. He then leaned on his office table and opened the can. Hindi pa, but I know I'm there. Ginulo ni Victor ang buhok at ipinato ang paa sa center table. You know what, bud? Bilisan mo ng kumilos. Hindi po pwede yung pabagal-bagal ka. Marami nag-aabang lang sa paligid at malay mo. Umayos ito ng upo. Maagaw na pala siya na hindi mo namamalayan. Kibit balikat nito at uminom ng beer. Nagtiim ang mga bagang ni Jake nang maalala ang malalakit na tingin ni Emmanuel sa babae at ang pag-amin ni Winston kay Audrey. See? Sinasabi ko pa lang halos yupiin mo na yung hawak mo. Ani, Victor. Niyuko niya ang nayuping lata ng beer na wala na laman. Nangingiting inihagis niya ang lata sa trash bin. Victor was right, pero papaano ang kumpanya? If you're worrying about CDZ, I got that. Victor winked at him na tila nabasa nitong iniisip niya. I just can't let Papa's company. You know, 2 buwan pa lang akong nawawala, may mga problema na agad. Tampal niya sa noo. Where are you that time anyway? Bakit wala akong natatanggap na infos tungkol dito? I was just busy with something. For Pete's sake, Victor. Sinaseryoso mo ba ang trabaho mo? Of course. Nagulat na lang din ako kinabukasan may kumakalat ng balita. What about Maya? Natahimik ang lalaki. You know what? You're a good advisor to others, yet you can't advise yourself. Iiling-iling na wika ni Jake at naupo sa swivel chair. Sir? Katok ni Maya sa pintuan. Come in. Here are the list of the...
Natigil ito na makitang hindi nag-iisang amo sa silid. Tahimik itong lumapit sa office table at inilapag ang mga bitbit na portfolio at folders sa lamesa. Ito po ang list ng mga compliance. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan pa kayo. Anito at walang lingong lumabas ng office. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki. Okay, ngayon ay hindi lang siya ang may problema. Thank you for the time, Audrey. Sana'y makabawi kami sa iyo balang araw. Ano doon niya Aliana sa babae at niyakap ang babae. Buhat-buhat nandun si Hill kasunod si Rhea. Are you going home now, Grandpa? Baka sa tinig ng bata ang pagkalungkot na niyakap ang lolo. Oh, yes, Apo. But don't worry, we will meet again and hoverboarding with your Lola. He pinched his little nose. We will spoil you a lot. Nanggigigil na saad ng Donya at kinurot ang magkabilang pisngi ng bata. I'll be miss having a little one with us. Want to make one later? Bulong ni Rafael sa asawa. Agad na namula ang muka ni Aliana at hinampas ang asawa sa braso. Tumatawag ibinigay naman nandun ang bata kay Rhea. We're leaving now. Please say your greetings to Georgina and Sean. Wika ni Aliana at kinabig sa braso ang asawa. Pakasabi na rin na handa namin ampunin ng anak niya. Dagdag nandun. Rafael! Saway nandun niya. Wag na pala. We will just make one. Natawa naman ang dalawang babae sa tinura nandun. Samantalang halos puniti ni Aliana ang manggastan suot ng suit ni Rafael sa pagkapahiya. Honey, easy. Wala pa tayo sa bahay, gusto mo na akong hubaran. Tawa nandun. Pero Diyos por santo, Rafael, ang bibig mo. Inis na saad ng babae at nagpatiuna na sumakay sa sasakyan. Okay, she's mad now. Mauna na kami mga iha. Susuyuin ko pang aking asawa. Take care on your trip, Papa. Paalam ni Audrey bago tuluyang sumakay ang Don sa sasakyan. Tinanaw nila ni Rhea ang kotse ng mga ito hanggang sa maglaho na sa kanilang paningin. Ang sweet pala talaga nila sa personal, ano? Tanong ni Rhea. Indeed, kahit noon pa man. Mommy Audrey? Tawag ni Hill sa kanya. Yes, baby. I wanna go with them. Natatawang kinuha niya si Hill mula kay Rhea. Next time, my love. Agad na lumapit sa Audrey sa front desk nang palapag kung nasa ng office ni Jake. Kailangan niya ito makausap. Nasabi na rin sa kanya na mag-asawa na hindi alam ng mga ito na nandito rin sa Brazil ang anak. Si Jake mismo ang pansamantalang namamahala sa CDZ upang pagbakasyonin ang mga magulang. Excuse me, is Mr. Sandoval available right now? Sorry ma'am, but they just left earlier with Miss Del Juanco. They're going back to Texas for some reason. Napamaang na lamang sa Audrey. Is that so? Nakagat niya ang ibabang labi. Tila naninibugho siya sa kala mo magkasamang umalis si Andrea at Jake nang hindi man lang ipinapaalam. Pinindot niya ang button ng elevator. Sino ba siya para ipaalam sa kanya kung saan pupunta ang mga ito? Nakahalukip-kip na muli siyang sumakay ng bagon. Nais niyang magngalit sa galit. Bakit ba siya nagsiselos? Napabukan na lamang siya ng hangin. Stop it, Audrey. Saktong pagbukas ng bagon ay nakita niya si Georgina kasamang asawa nitong si Sean. Audrey! Agad na yumakap sa kanya ang pinsan. Kadarating niyo lang? Tanong niya at tiningnan si Sean. You're dashingly handsome, Sean. No doubt, Georgina was so protective to his husband at siya pa mismo sumundo sa'yo. Sean was still on his pilot uniform. Sa tangkad nito ay pati ibang model na lalaki na papalingon dito. Ang matikas nitong katawan ay mahuhulma sa kabila ng suot nitong uniforme. Walang pa namang ibang modelo pagdating sa mukha nito. Maaari na nga nitong palitan ng mga mukha sa ads at billboards. Hindi ka maniniwalang lahat ng mga attendants na makakasalubong namin ay tinitingnan niya ng masama. Tawa ni Sean at kinabig ang nakabusangot na asawa. Paano kung makatingin sila sa'yo? Halos kulang na lang kainin ka nila ng buo. Halukip-kip nito. Well, it's normal na magkaganyan ka. Ani Audrey at sinipat ang umuumbok nitong tiyan. Normal sa mga babaeng buntis na maging overprotected sa kanilang asawa. Lalo na kung gwapong asawa mo, di ba? Ay naku, bulahin mo na lahat. Alam na namin kung papasayan. Ani Georgina. Here's your request, madam. Abot sa kanya ni Sean ng isang paper bag. She excitedly opened it. Laman iyon ng mga rambutan, kasoy, lansones at iba pang prutas galing sa Pilipinas. You're the best. Thank you. Mommy! Daddy! Sigaw ni Hill at mabilis na tumakbo sa kanila.
Oh, my baby boy! Salubong ni Sean at mahigpit na niyakap ang bata. He's here? Nagtatakang tanong ni Georgina. Yes. Kami na muna nagbantay habang wala pa kayo. And para naman makapagpahinga rin sa lola.